Hi everyone, this is PJ Torres, and you're about to see my communication experience report. Actually, we're on our house in Antipolo City. Ito yung room ko. So, yun. My communication experience report is about my idol, Rain. So, yun. Bakit nga ba si Rain yung pinili kong communication experience report? Because meron nang nag-report ng K-pop, pinag-report na ng Korean novela. Ako, mas naisip ko na gawing mas personal or mas malapit sa akin yung aking report para mas ma-discuss na siya sa inyo ng maayos. So, yun. Bago tayo pumunta dun sa communication experience report ko, gusto ko muna sana magbigay ng konting background about my idol, Rain. So, yun. Rain, or also known as Jung Ji-hoon, is pinanganak noong June 25, 1982 sa Korea. First, na-discover siya sa isang talent show sa kanilang school, ng grade 6 siya, at nakuha siya bilang isang member ng isang boy band. Pero unfortunately, yung boy band na yun ay disbanded after a while. So yun, nung 16 years old siya, sobrang hirap lang ng buhay niya, natuto siyang matulog sa kalye, hindi siya makain minsan ng maayos. So, sobrang desperate niya na ipagpatuloy yung kanyang pangarap. Nag-apply siya sa iba't ibang recording companies. So, 18 times siyang na-reject because sa mga dahilan na sobrang daw siyang matangkad, hindi daw siya gwapo, at wala daw siyang double eyelid, which is a beauty standard in Korea. Kahit sobrang galing naman talaga niya sumaya at kumanta. So, yun. Yung time na yun, na-diagnose yung mom niya na may diabetes yung nanay niya. So, sobrang desperate siya. Nag-audition ulit siya ang 19th time sa JYP Entertainment, which is pagmamayari ni JY Park, na isa ring popstar at artista sa Korea. Dahil medyo nakitaan siya ng sense of, alam mo yun, hunger, na parang tiger daw si Rain na pumasok sa audition room. Doon siya natanggap. So, ginawa siyang apprentice or backup dancer ni JYP at time. So, 4 years yun. At until 2002, doon na siya nilaunch bilang isang pop artist. Yun sa pamagitan ng first album niya, self-titled album niya na Rain. So yun, may first single na Bad Guy, or in Korean, I forgot the name, pero yun nga, na yung Bad Guy is shoot pa yung music video nun sa Australia. And binigyan din siya ng acting break sa pamagitan ng Korean novelang Sangdu Let's Go to School. In-air din yun sa Channel 7, pero hindi rin masyado nag-hit nung pinalabas yun din kahit sa Korea. So yun, binigyan din ulit siya ng album na title na Running Away from the Sun. And after nun, binigyan ulit siya ng acting career sa, alam natin lahat to, Full House, na nilaunch noong 2004 dito sa Pilipinas. 2004 din yung sinut doon sa Korea. So yun talaga yung nag-hit sa buong Asia. Kasi yun yung nagbukas ng gate sa kanya para magsikat sa Asia, at hindi lang sa Asia kundi sa buong mundo. So yun, binigyan ulit siya ng album titled It's Raining, na nagkaroon din siya ng concert throughout Asia, and actually nagkaroon siya ng concert sa New York, sa Madison Square Garden, which is sold out concert. That time, binigyan din siya ng guesting sa Total Request Live sa MTV, which is siya yung first Asian artist na nakapag-perform at nag-guest dun sa Total Request Live that time. So yun, yung sold out concert niya dun sa Madison Square Garden, small time lang naman yung mga guests niya, si Jojo lang naman, si PDD, si Omarion, yun lang naman yung mga guests, sobrang small time. So yun, after that, binigyan ulit siya ng acting career sa Korea, which is Ejoksa, or I Love to Kill. And after that, binigyan ulit siya ng break naman sa Japan, which is, yun nga, dahil sobrang sikat na siya, binigyan siya ng recording contract sa Japan. Ito yung first album niya outside Korea,
ito yung Eternal Rain. Sobrang paborito ko ito. Ito yung binili ko sa Kipa. So, yun. Ito. Binili ko ito noong 2006 sa SM. So, mga worth 500 pesos siya. So, yun. Isa yun sa mga collections ko. So, yun. Actually, meron pa akong isang binili dito. Itong magazine nga na to is actually a pink magazine, which is pang babaeng magazine siya. Ng ABS-CBN Publications. So, yun. Kahit isa lang yung article about kay Rain, binili ko pa rin siya. So, yun. After that, nabigyan siya ng first movie niya sa Korea, title na Cyborg Gojiman Kwensanayo, or sa English is I'm a cyborg but it's okay, na ang setting nun sa mental hospital, baliw siya. At meron siyang kalab team na baliw din. Akala niya ay isa naman siyang cyborg, yun yung sakit ng kanyang kalab team na babae. So yun, after that, nagkaroon siya ng marami pang recognition sa Korea and sa China, Best Actor Awards, mga ganun, Best Music Artist, mga ganun. So yun, doon naman siya napansin ng Hollywood. Binigyan siya ng acting career ulit. First Hollywood movie niya, na hindi naman ganun kalaki yung role niya, pero medyo yung role niya is medyo malapit na rin dun sa bida. So, yun yung Speed Racer, yung remake ng Speed Racer, which is pinalabas noong 2007, if I'm not mistaken. Pinanood ko pa yun sa siningan kasi yun nga yung pinakaunang movie niya dito sa Hollywood. So, after that, nagkaroon pa siya ng maraming projects, maraming concert. At after that, binigyan ulit siya ng movie naman sa Hollywood ulit. Yun nga yung first Hollywood movie niya, siya yung bida, Ninja Assassin, na pinalabas noong 2010 2009 sa September 2009 dito sa Pilipinas. Na talagang sobrang ginastosan ko yun, na nanood pa ako na advanced screening sa Shangri-La. So yun. Bakit nga ba si Rain yung communication experience report ko? Kasi nga siya yung idol ko. I guess half of my personality is dahil kay Rain. Medyo na-change na yung personality ko. I mean, sobrang idol ko siya in terms ng sa pagkalaw, sa pagsasalita, sa fashion statements, sa music. Ayun, so yun, sobrang inspiration ko sa rin kasi siya nga sobrang hindi siya sumusuko kahit nung time na hindi binabagsak na siya ng mga recording company. So kahit sino sa atin, I guess, kung tutuparin talaga natin yung pangarap natin, pipingin natin abutin yun, matutupad talaga natin yung mga pangarap natin basta gusto natin. So yun, that's my communication experience report. So sana naibigay ko sa inyo yung aking communication experience report na maayos. So yun, bye.